Ang bulwagan ng Alcantara Tower ay tila isang nagliliwanag na bituin, kumikinang sa gitna ng abalang gabi ng Makati. Bawat sulok ay pinintahan ng ginto at kristal, ang halumigmig ng aircon ay bumabalot sa amoy ng mamahaling pabango at bagong inihandang pagkaing kanluranin. Ngunit sa ilalim ng ilaw ng mga chandelier na tila nagkukumpol-kumpol na bituin, si Miguel Miggy de la Cruz ay nanlalata. Ang kanyang buong pagkatao ay nababalot ng isang hindi maipaliwanag na kaba. Ang kanyang suot na itim na vest at puting turtleneck ay hiniram pa niya sa kanyang tiyo Manning na may kaunting kaluwagan sa balikat at sa bawat galaw, tila may boses na bumubulong sa kanyang tainga na hindi siya nabibilang dito. Pawis ang kanyang noo, dumadaloy sa gilid ng kanyang tainga, ngunit buong lakas niya itong pinipigilan. Ang bawat sulyap, bawat flash ng kamera mula sa mga paparazzi at socialite ay tila isang patalim na tumatarak sa kanyang balat. Ito ang Makati, ang sentro ng kapangyarihan at yaman, isang mundo na dati tanaw niya lamang mula sa malayo, mula sa likod ng kanyang jeepney o sa mga pahina ng diaryong kanyang ibinebenta. Ngayon, narito siya, sa mismong gitna nito, nagpapanggap. Ito si Miguel de la Cruz, malumanay ngunit may pagmamalaking boses ni Cassandra Cassie Alcantara, anak ng CEO ng Alcantara Group. Si Cassie, na nakasuot ng eleganteng asul na bestida na halos tumutunaw sa kanya sa karangyaan, ay tila isang diyosa. Ang kanyang mga mata ay kasingkinang ng mga diamante sa kanyang leeg at ang kanyang nangiti ay sapat para lunurin si Miggy sa pag-asa at pagkalito. Ang taong tinatawag ng aking ama na kinabukasan ng Alcantara Group. Inabot ni Miggy ang kamay ng isang batikang mamumuhunan, si Don Eduardo, na may ngiti sa labi. Ang mga palad ni Miggy ay bahagyang malamig at basa, ngunit pilit niyang pinaninindigan ang kanyang kumpiyansa. Isang karangalan, Don Eduardo. Aniya, ang kanyang boses ay bahagyang nag-iiba sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig. Sinisikap tularan ang tono ng mga taong kanyang naririnig sa Alcantara Tower. Sa loob-loob niya, nanginginig siya. May pagkakataon bang malaman ng matandang negosyante na ang kasalukuyan niyang pinangungunahan ay dati lamang nagbabalot ng mga diaryo? Sa di kalayuan, sa isang sulok, nakatayo si Ramon Hidalgo, isang batang ehekutibo na puno ng ambisyon at, higit sa lahat, pagkainggit. Ang kanyang mga mata ay matalim, tila lobo na naghahanap ng kahinaan sa kanyang biktima. Nakasunod ang tingin niya kay Miggy, may kakaibang hinala sa kanyang mga mata. Si Ramon, na produkto ng pinakamamahaling paaralan at may lahi mula sa isang lumang pamilya ng negosyante, ay hindi maintindihan kung paano biglang lumitaw ang henyo na ito at kumuha ng pansin ni Don Ricardo at, higit sa lahat, ni Cassie. Biglang may isang reporter na sumulpot, may hawak na mikropono at itinutok kay Miggy. Ginoong de la Cruz, sa gitna ng matinding kompetisyon sa sektor ng real estate, ano ang inyong stratehiya para mapanatili ang pagiging leader ng Alcantara Group? Kinabahan si Miggy. Ito ang sandaling kinatatakutan niya. Ang kanyang utak ay nag-overdrive. Lahat ng kanyang nabasa sa mga diaryo, lahat ng kanyang narinig sa mga elevator ng Alcantara Tower, lahat ng kanyang obserbasyon mula sa labas ng mundo ay naghalo-halo sa kanyang isip. Sa aking pananaw, simula ni Miggy, pilit na pinatitibay ang kanyang boses, ang tunay na halaga ay hindi lamang nasa pagtatayo ng matataas na gusali, kundi sa pag-unawa sa pulso ng mga tao. Ang real estate ay hindi lamang tungkol sa lupa at semento, kundi sa paglikha ng komunidad, ng isang lugar kung saan ang bawat Pilipino, mayaman man o mahirap, ay makadarama ng pagmamay-ari at pag-asa. Kailangan nating balansehin ang pagbabago at pagpapanatili ng ating kultura. Ang tunay na sustainable development ay nakaugat sa pag-unawa sa pangangailangan ng bawat isa, mula sa pinakamataas na penthouse hanggang sa pinakamaliliit na sari-sari store.
Nagulat ang lahat. Ang mga salita ni Miggy, bagaman medyo kakaiba sa isang formal na gala, ay may kakaibang talas at lalim. Si Cassie ay napatingin sa kanya, may paghanga sa kanyang mga mata. Hindi ito ang tipikal na tugon ng isang executive. Ito ay isang bagay na mas malalim, mas makatao. Si Don Ricardo, na nakikinig mula sa di kalayuan, ay bahagyang ngumiti, tila nasisiyahan sa kanyang nadiskubreng talento. Ngunit si Ramon, ang kanyang mga kilay ay nagsalubong, ang kanyang hinala ay lumalim, tila may nag-uudyok sa kanya na higit pang imbestigahan ang kakaibang lalaking ito. Sa kabila ng nagliliwanag na karangyaan ng Makati, ang tunay na mundo ni Miggy ay matatagpuan sa magulong kalye ng Tondo. Ang bawat umaga ay sinasalubong niya ng singaw ng sariwang pandesal at kape, ng huni ng mga manok at tawanan ng mga bata. Siya si Miggy de la Cruz, ang panganay sa 3 magkakapatid, ang taga-benta ng diaryo, ang kanang kamay ni Nanay Linda sa kanilang maliit na sari-sari store. Sa gulang na 22, si Miggy ay maaga na ring naging haligi ng kanilang tahanan. Gabi-gabi, matapos magbalot ng diaryo, tumutulong siya kay Nanay Linda na mag-ayos ng mga panihinda, mga sachet ng shampoo, kape, biscuit, dilatang sardinas. Ang sari-sari store kanila ay hindi lamang tindahan. Ito ay sentro ng komunidad kung saan nagkukwentuhan ang mga kapitbahay, nagpapalitan ng balita, at nagbabayanihan. Ang amoy ng kape, suka at sabon ay tila musika sa kanyang ilong, isang paalala ng kanyang pinagmulan. Sa umaga, bago pa sumikat ang araw, suot niya ang kanyang kupas na t-shirt at maong, sinasakay ang kanyang bisikleta at nagtutungo sa press. Ang ingay ng makina ng jeepney, ang busina ng mga tricycle, at ang sigaw ng mga nagtitinda ay bumubuo sa tunog buhay ng Tondo. Dyaryo, balita, sigaw niya, nilalako ang mga pahayagan sa mga pasahero, sa mga may-ari ng tindahan at sa mga nagmamadaling empleyado. Bawat barya na kanyang kinikita ay binibilang niya dahil alam niya na iyon ang magiging pambili ng bigas, pambayad sa kuryente at pambaon ng kanyang mga kapatid sa eskwela. Minsan, kapag kapos sa kita sa paglalako ng diaryo, pumapadyak siya. Ang init ng araw ay tumutunaw sa kanyang likod. Ang kanyang mga hita ay nagiging matigas sa pagpadyak. Ngunit ang kanyang pangarap para sa kanyang mga kapatid, ang makapag-aral sila, magkaroon ng mas magandang buhay, hindi na maranasan ang hirap na kanyang dinaranas, ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Madalas, ang kanyang ruta ng paglalako ng diaryo at paghahatid ng merienda ay dumadaan sa Makati, sa mismong paanan ng Alcantara Tower. Ang matayog na gusali na gawa sa salamin at bakal ay tila umaabot sa langit. Dito, nakita niya ang mga taong nakasuot ng mamahaling damit, ang mga sasakyang kumikinang sa ilaw, ang mga buhay na tila walang problema. Sa bawat paghatid niya ng mga kape at tinapay sa mga opisina, nakikita niya ang ibang mundo, isang mundo ng kapangyarihan, karangyaan, at para sa kanya, isang pangako ng mas magandang bukas. Isang bahagi ng kanyang sarili ay nagnanais na masilip man lang ang mundong iyon, hindi lamang bilang tagahatid, kundi bilang isang miyembro nito. Isang araw na mainit, habang naglalako si Miggy ng diaryo malapit sa Alcantara Tower, isang kaganapan ang nagpabago sa kanyang buhay. Nakita niya si Don Ricardo Alcantara, isang matikas na matandang Ginoo na may maringgal na presensya, nagmamadaling lumabas mula sa kanyang sasakyan. Sa pagmamadali, nahulog mula sa kanyang hawak ang isang makapal na folder na puno ng mga dokumento nagkalat sa semento, mga financial report, blueprints ng isang bagong proyekto, mga papel na mukhang mahalaga. Mabilis kumilos si Miggy. Agad siyang lumuhod, tinipon ang mga nagkalat na papel bago pa man tangayin ng hangin at maingat na ibinalik sa folder. Don Ricardo, nahulog po ninyo. Aniya, iniabot ang folder sa may-ari.
Nagulat si Don Ricardo. Tiningnan niya ang batang lalaki. Ang kanyang mata ay napansin ang kapayakan ng damit ni Miggy. Ngunit mas nakita niya ang mabilis na reaksyon at katapatan nito. Salamat binata, anang Don Ricardo. May kakaibang pagtataka sa kanyang tinig. Mabilis ka at tapat. Inabot niya ang isang business card kay Miggy. Kung gusto mong subukan ang iyong swerte, dumaan ka sa opisina ko bukas ng umaga. Mayroon akong posibleng pagkakataon para sa iyo. Para kay Miggy, isang pagkakataon lang yon para maging intern o messenger sa Alcantara Group, isang maliit na pag-asa para makahanap ng regular na trabaho at makatulong sa pamilya. Kinaumagahan, suot niya ang kanyang pinakamalinis na t-shirt at pantalon, naglakas loob siyang pumunta sa Alcantara Tower. Ang lobby pa lang ay nakakapanindig balahibo na. Ang marmol na sahig, ang naglalakihang mga pintura, ang matatangkad na guwardiya, lahat ay sumisigaw ng kapangyarihan. Nang makarating siya sa front desk, inabot niya ang business card ni Don Ricardo sa isang elegante at abalang kalihim. Ako po si Miguel de la Cruz, pinapunta po ni Don Ricardo. Tiningnan siya ng kalihim, may pagtataka sa kanyang mukha. Nilingon nito ang kanyang computer. Miguel de la Cruz. Ah, ikaw nga. Don Ricardo has been expecting you. Pero hindi ko inasahan na ganito kakaaga. May kumakalat kasing chismis sa Alcantara Tower tungkol sa isang henyo na cousin ni Don Ricardo na nagtapos sa ibang bansa at pinauwi para maging special consultant. Ang pangalan ay Miguel Alcantara. Dahil sa pagmamadali ng kalihim at ang direktang utos ni Don Ricardo na asahan si Miguel de la Cruz at sa kakaibang aura ni Miggy, nagkaroon ng misunderstanding. Hindi na nagtanong pa ang kalihim, agad siyang inasikaso. Naramdaman ni Miggy ang kanyang puso na lumulundag sa kaba. Hindi ito ang inaasahan niya. Hindi siya kailanman naging cousin ng isang Alcantara. Gusto niyang itama ang pagkakamali, ngunit ang mga salita ay tila na upos sa kanyang lalamunan. Ang takot na mawala ang pagkakataon ay mas matindi kaysa sa takot na mahuli sa kanyang pagkukunwari. Ito na ba ang pagbabago na kanyang hinahangad? Nang gabing iyon, matapos ang isang nakakapagod na araw ng mga meeting at paglilibot sa opisina, kung saan patuloy siyang inakala na isang rising star, nagkaroon sila ng isang formal na pagpapakilala sa ilang miyembro ng lupon. Doon niya nakita muli si Cassie. Sa pagkakataong ito, hindi sa isang gala, kundi sa mas personal na setting. Kaya ikaw pala ang Miguel na palaging pinag-uusapan ng aking ama, sabi ni Cassie. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Miggy, may kakaibang kuryosidad. Miguel Alcantara, di ba? Napalunok si Miggy. De la Cruz po, mahina niyang sambit. Miguel de la Cruz. Ngumiti si Cassie. Ay pasensya na. Maraming kwento tungkol sa'yo, hindi ko na masyadong narinig ang apelyido. Ang akala ko pa, nga pinsan ka namin. Nagtawanan sila ng bahagya, ngunit ramdam ni Miggy ang bigat ng pagkakamali. Hindi niya itinuwid ang maling akala tungkol sa kanyang pagiging special consultant. At ngayon, tila mas lalo pa itong lumalala. Nag-usap sila ng mahaba tungkol sa mga pangarap sa kinabukasan ng Alcantara Group at sa kung paano niya nakikita ang mga hamon at solusyon. Si Cassie, na dating napaliligiran ng mga taong may pare-parehong pananaw, ay nabigani sa kakaibang mga ideya ni Miggy. Hindi niya alam na ang mga ideya na yon ay bunga ng matatalas na obserbasyon ni Miggy bilang isang tagalabas, bilang isang tagatondo na nakakakita sa buhay sa mas malawak na perspektibo. Ang kanyang mga obserbasyon tungkol sa pagiging madiskarte ng Pilipino sa paggamit ng limitadong mapagkukunan para sa malalaking resulta at sa kahalagahan ng komunidad ay tila sariwa at matatalas para kay Cassie. Ang kumpiyansa ni Miggy na halo ng takot at pag-asa ay tila nagsilbing isang kakaibang alindog. Nahulog ang loob ni Cassie sa Miguel de la Cruz na ito. Pagkatapos ng gala at ng sunod-sunod na mga pangyayari,
Umuwi si Miggy sa Tondo. Ang kanyang puso ay nabibiyak sa pagkakasala. Ngunit kasabay nito, nabibighani rin siya sa bagong mundong kanyang nasilayan at sa damdaming lumalago sa pagitan nila ni Cassie. Ang tingin ni Cassie, ang kanyang ngiti, ang kanyang paghanga, lahat ay nagsisilbing apoy na nagpapaningas sa kanyang loob. Hindi niya inakala na sa gitna ng kanyang pagkukunwari ay may tunay na damdamin palang si Sibol. Ang pagkakataong ito ay ginto, hindi lamang para sa kanya, kundi para sa kanyang pamilya. Ang pangarap niya na bigyan ng mas magandang buhay si Nanay Linda at ang kanyang mga kapatid ay tila abot kamay na. Ano naman kung magpanggap lang siya ng kaunti? Para naman sa kabutihan ng lahat, hindi ba? Ang pag-asa na maiangat ang kanyang pamilya mula sa kahirapan. Ang pag-asang makapag-aral ang kanyang mga kapatid sa mas mahusay na paaralan. Ang pag-asa na hindi na nila kailangang magtiis araw-araw ay sapat na para itulak siya sa bingit ng isang malaking kasinungalingan. Nagpasya si Miggy. Itutuloy niya ang dula-dulaan. Ipagpapatuloy niya ang kanyang pagkukunwari para sa pamilya, para sa Cassie. Ngunit hindi niya alam na sa dilim, may mga matang nagmamasid. Si Ramon Hidalgo, na hindi kumbinsido sa biglaang paglitaw ni Miggy at sa kakaibang kaalaman nito, ay nagsimula ng maghukay. Ang kanyang mga koneksyon sa iba't ibang sektor, maging sa mga barangay at mga network ng impormasyon ay gagamitin niya para alamin kung sino ba talaga si Miguel de la Cruz. Ang kanyang hinala ay lumalim at ang kanyang ambisyon ay lalong nag-alab. Samantala, si Cassie ay patuloy na nalulunod sa alindog ng misteryosong Miggy. Sa bawat araw na lumilipas, mas lumalalim ang kanyang paghanga at pagmamahal. Naniniwalang si Miggy ay isang lalaking may talento, isang visionary, at higit sa lahat, isang tapat na tao. Ang kanyang puso, tila bulag sa mga babala, ay sumusuko na sa lalaking nagpapanggap. Ang simula ng pagkukunwari ay nagsimula na, at ang kapalaran ni Miggy at ni Cassie ay nakabitin sa manipis na hibla ng isang kasinungalingan. Ang bawat umaga para kay Miggy ay tila isang pagganap sa entablado, isang mabusising paglilipat mula sa isang persona patungo sa isa pa. Habang ang Tondo ay nagising sa sigaw ng mga nagtitinda ng tinapay at sa huni ng mga manok, si Miggy ay nagsisimula na sa kanyang ritual ng pagbabago. Una, ang maagang pagbangon bago pa sumikat ang araw upang magbalot ng mga diaryo na ihahatid niya sa Makati. Ang amoy ng lumang papel at sariwang tinta ay nakabaon na sa kanyang balat, isang paalala ng kanyang totoong mundo. Pagkatapos ng kanyang ruta sa dyaryo, mabilis siyang nagmamaneho ng kanyang jeepney, hindi upang maghatid ng pasahero, kundi upang maging kanyang pribadong dressing room. Nakaparada ito sa isang madilim na eskinita, malapit sa terminal, malayo sa mga matang maaaring makakilala sa kanya. Sa loob ng jeepney, inilalatag niya ang kanyang mga kasuotan para sa Makati. Ang mamahaling, bagamat bahagyang maluwag, na suit, ang makintab na sapatos na pinakintab niya gabi-gabi, at isang maliit na bote ng pabango na binili niya mula sa isang ukay-ukay upang takpan ang amoy ng usok at alikabok ng Tondo. Ang kanyang lumang cellphone, puno ng mga text message mula sa kanyang ina at mga kapatid, ay inilalagay niya sa ilalim ng upuan ng jeepney. Sa halip, inilalabas niya ang isang bagong smartphone, ang kanyang trabahong telepono na walang laman maliban sa mga kontak ng Alcantara Group. Ang bawat pagbabago ng damit, bawat pagpahid ng pabango, bawat pagpapalit ng telepono ay isang patong ng kasinungalingan na kanyang isinusuot, at sa bawat patong, nararamdaman niyang lumalayo siya sa sarili niyang totoo. Pagdating sa Alcantara Tower, hindi na siya si Miggy na nagtitinda ng diaryo o tagapadyak ng jeepney. Siya si Miguel de la Cruz, ang racing star, ang visionary ng Alcantara Group. Ang kanyang lakad ay nagiging mas matikas, ang kanyang tinig ay mas malalim,
at ang kanyang mga mata ay nagtatago ng isang malalim na lihim sa likod ng pagkunwari ng kumpiyansa. Nakikipagpulong siya sa mga ehekutibo, nagbibigay ng mga ideya na tila galing sa isang henyo, ngunit sa katotohanan ay mga bunga ng kanyang matatalas na obserbasyon at karanasan sa buhay sa lansangan. Pinag-uusapan nila ang mga market trends, investment opportunities, at corporate strategies. Habang sa loob-loob ni Miggy ay binibilang niya ang mga oras bago siya makabalik sa kanyang tunay na mundo. Sa gabi, pagkatapos ng mga hapunan ng negosyo o mga sosyal na pagtitipon kasama si Cassie, bumabalik siya sa kanyang jeepney. Mabilis siyang nagpalit muli ng damit, ibinabalik ang suit sa isang garment bag at isinusuot ang kanyang lumang t-shirt at maong. Sa pagmamaneho pa uwi sa Tondo, ang kanyang isip ay puno ng mga ginawa niya sa maghapon at ng takot na baka isang araw mabunyag ang lahat. Ang pagod ay bumabalot sa kanya, ang kanyang katawan ay nanlalambot, at ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa kakulangan ng tulog. Ilang beses na siyang nakatulog sa manibela ng jeepney, halos bumangga. Ang bawat umaga ay bagong pagkakataon para sa pagkukunwari, at bawat gabi ay bagong paghihirap. Ngunit may isang bagay na nagpapanatili sa kanya. Si Cassie, ang kanyang ngiti, ang kanyang mga mata, ang kanyang tiwala. At ang pangako ng isang mas magandang kinabukasan para sa kanyang pamilya. Para kay Nanay Linda at sa kanyang mga kapatid, handa si Miggy na suungin ng anumang hirap, magtiis ng anumang pasakit. Ang pag-asang makakita ng ginhawa sa buhay ng kanyang pamilya ay sapat na para burahin ang takot at pagod. Si Cassie Alcantara ay laging napalilibutan ng mga kapareho niyang uri. Mayayaman, may pinag-aralan, at mga nakasanayan na ang luho. Ang bawat pag-uusap ay tila umiikot sa pera, sa status, sa susunod na big deal. Ngunit nang dumating si Miggy, tila nagbago ang lahat. Hindi siya ang tipikal na lalaking nakasanayan ni Cassie. Napakatahimik ng Makati, di ba? Minsan ay sinabi ni Miggy kay Cassie habang naglalakad sila sa isang parke, malayo sa ingay ng mga kotse. Pero sa labas nito, sa mga eskinita, doon mo maririnig ang tunay na pulso ng Maynila, ang tawanan ng mga bata, ang ingay ng mga nagtitinda, ang kwento ng bawat pamilya. Si Miggy ay nagbahagi ng mga kwento tungkol sa mga taong kanyang nakikita, mga kwento tungkol sa pangarap ng mga ordinaryong tao, mga kwento tungkol sa pagiging madiskarte ng mga Pilipino. Hindi ito ang mga kwento na naririnig ni Cassie mula sa kanyang mga kaibigan, ngunit ito ang mga kwento na bumubuhay sa kanya. Natuklasan niya ang isang Miggy na malalim, mapagmasid, at may pusong malapit sa mga tao. Nagkwento siya tungkol sa mga maliliit na tindahan na nagsisikap mabuhay, sa mga magulang na lumalaban para sa kanilang mga anak, sa mga simpleng kagalakan ng isang komunidad. Ang mga kwentong ito ay tunay, galing sa puso ni Miggy, kahit na ang konteksto ng kanyang pagkakakilala kay Cassie ay isang kasinungalingan. Gusto kong ipakita sa iyo ang tunay na Maynila. Isang gabi ay sinabi ni Miggy kay Cassie, habang nakatitig sila sa mga ilaw ng lungsod mula sa isang mataas na view deck. Hindi lang ang mga skyscrapers at mga malls. At ginawa niya, dinala ni Miggy si Cassie sa mga lugar na hindi niya inakalang mararating. Isang gabi, dinala niya si Cassie sa isang night market sa Santa Cruz, malapit sa Tondo, ngunit sapat na malayo, upang hindi niya makita ang mga kilalang mukha. Pinili niya ang mga stall na tila mas malinis, mas maayos, kung saan ang mga pagkain ay sariwa at ang mga tao ay palakaibigan. Namangha si Cassie sa ilaw ng mga parol, sa amoy ng kwek-kwek at isaw, at sa ingay ng mga tawaran. Narinig niya ang mga kwento ng mga nagtitinda, nakatikim ng mga pagkain na hindi niya inakala na masarap pala. Naramdaman niya ang init at buhay ng Maynila na hindi niya kailanman nakita mula sa likod ng bintana ng kanyang kotse. Ang ganda pala dito, Miggy, bulong ni Cassie habang magkahawak ang kanilang kamay.
Pakiramdam ko, ngayon ko lang nakita ang totoong Maynila. Doon, sa gitna ng ingay at buhay, ibinahagi nila ang kanilang mga pangarap at takot. Ikinuwento ni Cassie ang bigat ng kanyang apelyido, ang presyo na sumunod sa yapak ng kanyang ama, at ang pag-iisa sa kanyang mundong puno ng peking ngiti at huwad na kaibigan. Nakita ni Miggy ang isang Cassie na hindi lang ang anak ng CEO, kundi isang babaeng nangangarap ng simpleng buhay, ng tunay na pagmamahal. Si Miggy naman, sa gitna ng kanyang mga kasinungalingan, ay nagpakita ng tunay na empatiya at pag-unawa. Ang kanyang mga salita ng pag-aliw at pagmamahal ay totoo, at iyon ang bumibihag kay Cassie. Ngunit sa gitna ng kanilang lumalagong pagmamahalan, nagsimula rin ang mga maliliit na pagdududa sa isip ni Cassie. Bakit hindi siya kailanman dinadala ni Miggy sa bahay niya? Bakit laging may mga emergency call na nagiging dahilan ng biglaan niyang pagkawala? Bakit tila nahihirapan siyang makisama sa ilang mga formal na event? Tila hindi pamilyar sa mga simpleng tuntunin ng etiquette ng alta sosyedad. Minsan, nakita niyang nakangiti si Miggy sa isang nagtitinda ng sigarilyo sa labas ng mall. Isang nangiti na tila may malalim na koneksyon. Ngunit sa bawat pagdududa, ang pagmamahal niya kay Miggy ay mas matindi, mas nangingibabaw, at sapat na para ipagwalang bahala ang mga ito. Siguro introvert lang siya, bulong niya sa sarili. O baka mahiyain lang sa bahay nila. Ang puso ni Cassie ay nabulag sa pag-ibig, hindi nakikita ang mga babala. Habang lumalalim ang relasyon ni Miggy at Cassie, lumalaki rin ang anino ng panganib. Si Ramon Hidalgo, na may malalim na hinala mula pa noong simula, ay hindi tumigil sa kanyang lihim na pag-imbestiga. Sa bawat araw na lumilipas, mas lumalalim ang kanyang paghuhukay at mas lumalabas ang mga piraso ng katotohanan. Si Ramon, na may malawak na network sa mga underworld ng Maynila at maging sa mga grassroots, ay nagsimulang magtanong-tanong. Hindi siya pumunta sa tondo na nakasuot ng mamahaling suit, kundi nakadamit ng simple, nagpapanggap na isang reporter na naghahanap ng inspirational stories. Sa isang maliit na karinderya sa tondo, narinig niya ang pangalan ni Miggy de la Cruz, na isang dating tagabalita ng dyaryo at tagapadyak ng jeepney. Si Miggy ay napakabait na bata niyan, sabi ng isang matandang babae na nagbebenta ng lugaw. Napakasipag, kaso bigla na lang siyang nawala. Nabalitaan ko, nagtrabaho daw sa Makati, sa isang malaking kumpanya. Talaga po? Tanong ni Ramon, nagpapanggap na interesado. Ano pong trabaho niya? Ay, ewan ko iho. Basta ang alam ko, malaking sweldo raw. Sana nga totoo, para umasenso ang pamilya niya. Mabilis na kumalat ang impormasyon sa mga kapitbahay. Nalaman ni Ramon ang lokasyon ng sari-sari store ni Nanay Linda, ang kanyang pamilya, at ang kanyang buhay bago siya naging visionary ng Alcantara Group. Nakita niya ang mga lumang dyaryo kung saan nakabalot ang mga balita tungkol sa Miguel de la Cruz, ang pinakamabilis na tagahatid ng dyaryo sa tondo. Nakahanap din siya ng mga lumang larawan, nagpapakita kay Miggy na nakasuot ng kanyang kupas na t-shirt, naglalako ng dyaryo. Ang bawat piraso ay tila nagiging ebidensya, nagpapatunay na si Miggy ay isang pekeng tao. Hindi lang si Ramon ang nagdududa. Maging si Don Ricardo, bagamat labis ang tiwala kay Miggy, ay may napapansin na kakaiba. Miggy, isang araw ay tanong niya, nabanggit mo na nagtapos ka sa isang kilalang universidad. Bakit tila hindi pamilyar ang pangalan mo sa mga listahan ng alumni? Pinagtakpan ni Miggy ang kanyang kasinungalingan sa pagsasabing, Don Ricardo, hindi po ako nagtapos doon. Nag-aral po ako sa labas at hindi ko po natapos ang kurso. Mas pinili ko pong matuto sa tunay na karanasan ng buhay. Ngumiti siya, ngunit sa loob-loob niya, nanginginig siya. Sa kabila ng panlilinlang ni Miggy, naramdaman ni Don Ricardo na mayroong hindi akma. Ang kanyang karanasan sa negosyo ay nagtuturo sa kanya na mayroong isang bagay na hindi niya nakikita.
kaya't lihim siyang nag-utos ng isang mas malalim na imbestigasyon tungkol sa background ni Miggy. Hindi pa niya inaamin sa kanyang sarili na may hinala siya, ngunit ang kanyang instinto ay nagsasabi sa kanya na mayroong dapat alamin. Isang hapon, habang naglalakad si Miggy at Cassie sa isang malaking shopping mall sa Bonifacio Global City na naghahanap ng regalo para sa kaarawan ng kaibigan ni Cassie, biglang tumayo ang balahibo ni Miggy. Mula sa di kalayuan, nakita niya si Aling Nena, ang kanyang kapitbahay sa Tondo na nagtitinda ng gulay sa palengke. Nakasuot ito ng kanyang tipikal na damit sa bahay at kasama ang kanyang anak na may iniinom na juice. Papalapit sila sa direksyon ni Miggy at Cassie. "Miggy!" Malakas na sigaw ni Aling Nena, nakangiti nang makita niya si Miggy. "Ikaw nga, ang laki ng ipinagbago mo, ah!" Namutla si Miggy. Ang kanyang puso ay halos lumabas sa kanyang dibdib. Kailangan niyang kumilos ng mabilis. "Aling Nena!" Sigaw din ni Miggy, pinilit ngumiti, at dali-dali niyang iniabot kay Cassie ang paper bag na hawak niya. "Cassie, paumanhin, may kausap lang ako." Dali-dali siyang lumapit kay Aling Nena, at bago pa ito makapagsalita muli, hinawakan niya ang kamay nito at may ibinulong siya. "Aling Nena, mayroon po akong utang sa inyo, di ba? Ang pambili po ng gamot ng anak ninyo. Narito po ang pangbayad ko at dagdag pa." Idinikit niya sa kamay ni Aling Nena ang isang ₱100. "Huwag po ninyong sasabihin sa iba na nagkita tayo dito, ah. Lihim po natin ito." Nagulat si Aling Nena, ngunit kinuha ang pera. "Salamat, Miggy," aniya. "Oh, sige, huwag kang mag-alala." Mabilis na bumalik si Miggy kay Cassie na may pagtataka sa kanyang mukha. "Sino yun, Miggy?" tanong ni Cassie. "Ah, isang lumang kakilala lang," sabi ni Miggy, pinilit ngumiti. "May kailangan lang kasing tulong. Ikaw naman, hindi ka pa sanay sa mga sitwasyong ganito, di ba?" Ngumiti si Cassie na wala ang pagdududa. "Medyo. Pero ang bait mo talaga, Miggy." Nakahinga ng maluwag si Miggy. Isang malapit na tawag. Araw-araw, sinasabi ni Miggy sa kanyang sarili na kailangan na niyang umamin kay Cassie. Ang bigat ng kasinungalingan ay nagiging mas mahirap dalhin. Ngunit ang takot na mawala ang lahat, ang kanyang bagong buhay, ang pangarap para sa kanyang pamilya, at higit sa lahat, si Cassie ay mas malakas. Hindi niya kayang harapin ang pagkabigo sa mata ng kanyang ina at ang galit sa mata ni Cassie. Sa gitna ng lahat ng ito, patuloy niyang ginagamit ang kanyang tunay na talino. Ibinibigay niya ang mga ideya na tunay na makakatulong sa Alcantara Group, mga ideya na nagmula sa kanyang karanasan, sa lansangan, at sa kanyang matatalas na obserbasyon sa mga pangangailangan ng ordinaryong Pilipino. Nagmungkahi siya ng mga proyektong pangkomunidad, mga affordable housing projects na may kasamang livelihood programs, at mga sustainable development plans na may paggalang sa lokal na kultura. Ang mga ideyang ito ay hindi lamang nagpapaniwala sa mga tao sa kanyang henyo, kundi nagpapatibay din sa kanyang balat kayo. Ngunit sa bawat matagumpay na proyekto, mas lalo siyang nalulubog sa kanyang sariling kasinungalingan at mas nagiging mahirap para sa kanya ang bumalik. Sa ilalim ng malalim na gabi ng Makati, si Ramon Hidalgo ay nakaupo sa kanyang opisina. Ang kanyang mesa ay puno ng mga printout, larawan, at mga audio recording. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tagumpay. "Nakuha ko na," bulong niya sa sarili, habang nakatitig sa isang larawan ni Miggy na nakasuot ng kupas na t-shirt, nakabalikat ang tumpok ng dyaryo. "Ang pagbagsak mo, Miggy, ay magiging simula ng pag-akyat ko." Ang ebidensya ay hindi na matatawaran. Handa na siya para sa kanyang pag-atake. Samantala, sa isang restaurant na may tanawin ng lungsod, magkasama sina Miggy at Cassie, nagtatawanan at nagpaplanong pumunta sa Subic sa susunod na weekend. Ang hawak ni Miggy sa kamay ni Cassie ay mahigpit, ngunit ang kanyang puso ay nababalot ng takot.
Nararamdaman niya ang panginginig, ang paghigpit ng lubid sa kanyang leeg. Ang kanyang mundo ay tila nakasabit sa isang manipis na hibla at alam niyang hindi na ito magtatagal. Ngunit sa bawat ngiti ni Cassie, sa bawat pagbulong ng "Mahal kita, Miggy", nagagawa niyang ipagpaliban ang kanyang takot. Nagpupumilit na panatilihin ang kanyang lihim dahil sa takot na mawala ang lahat. Ang pagmamahal na kanyang nahanap at ang kinabukasan na kanyang ipinapangarap para sa kanyang pamilya. Hindi niya kayang bitawan. Hindi pa. Ang Alcantara Tower ay muling nagliwanag, hindi sa karaniwan nitong pagkinang, kundi sa isang matinding aura ng kagalakan at pagdiriwang. Ang gabi ay nakatakdang maging isang makasaysayang sandali para sa Alcantara Group, ang ika-50 anibersaryo ng kumpanya at sabay na paglulunsad ng kanilang pinakamalaking proyekto, ang Makati Heights, isang smart city na sinasabing magbabago sa tanawin ng metropolis. Ang Grand Ballroom na pinuno ng mga higanteng LED screens na nagpapakita ng mga futuristic renderings ng proyekto ay dinagsa ng mga pinakamayamang negosyante, politiko at mga kilalang personalidad sa bansa. Ang amoy ng champagne at ng masaganang handaan ay bumalot sa hangin at ang bawat sulok ay puno ng tawanan at matunog na pag-uusap. Si Miggy, nakasuot ng isang custom-tailored suit na sadyang ginawa para sa kanya, ay nakatayo sa tabi ni Cassie na nakasuot naman ng isang eleganteng emerald green gown na tila sumisira sa karaniwan nitong ganda. Sa mata ng lahat, sila ay ang perpektong magkapares, ang tagapagmana ng Alcantara Group at ang kanyang visionary na nobyo, ang bagong henyo na bumubuo sa kinabukasan ng korporasyon. Ngunit sa ilalim ng lahat ng yon, sa loob ni Miggy ay mayroong napakatinding kaba. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakabilis, tila isang tambol na nagpapahiwatig ng papalapit na panganib. Naramdaman niya ang malamig na pawis na dumadaloy sa kanyang likod, isang paalala ng kanyang lihim na nakabitin sa manipis na hibla. Sa entablado, si Don Ricardo Alcantara, matikas at puno ng kumpiyansa, ay nagsimula sa kanyang talumpati. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan, puno ng pagmamalaki at pag-asa. 50 taon na ang Alcantara Group, simula niya, habang ang mga applause ay umalingaw-ngaw. 50 taon ng paglilingkod, ng pagtatayo, at ng pagbabago. At ngayong gabi, ipinagdiriwang natin hindi lamang ang ating nakaraan, kundi ang kinabukasan. Isang kinabukasan na binuo ng mga taong may vision, may pagmamahal, at may tapang. Ang kanyang mga mata ay lumiko patungo kay Miggy na nakatayo sa tabi ni Cassie. At sa gitna ng pagdiriwang na ito, gusto kong ipakilala sa inyo ang isang lalaking naging inspirasyon sa atin lahat. Patuloy ni Don Ricardo, ang kanyang tinig ay lumambot. Siya ang bagong dugo, ang bagong pag-asa ng ating kumpanya. Ang kanyang mga ideya ay nagbigay ng bagong direksyon, bagong liwanag sa ating mga pangarap. Siya ang kinabukasan ng Alcantara Group. Walang iba kundi si Miguel de la Cruz. Ang buong bulwagan ay sumabog sa palakpakan. Si Miggy ay pilit na ngumiti, yumuko ng kaunti, at bahagyang nahihiya sa lahat ng papuri. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya si Cassie. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at pagmamahal. Ang kanyang ngiti ay malawak. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa braso ni Miggy. Tila ipinagmamalaki ang kanyang nobyo. Sa sandaling iyon, halos makalimutan ni Miggy ang kanyang kaba. Ang pagmamahal ni Cassie, ang pagtitiwala ni Don Ricardo. Lahat ng ito ay tila nagsasabi na worth it ang lahat ng pagpapanggap. Ngunit ang sandaling iyon ng kaligayahan ay mabilis na naglaho. Habang naghahanda si Don Ricardo na bumalik sa kanyang upuan, isang figura ang biglang lumitaw sa gilid ng entablado. Si Ramon Hidalgo. Ang kanyang ngiti ay malawak, ngunit may kakaibang dilim sa kanyang mga mata. Hawak niya ang isang USB drive at isang remote control. "Paumanhin, Don Ricardo," sabi ni Ramon.
Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng pagmamayabang. Bago po kayo bumalik sa inyong upuan, gusto ko po sanang magbigay ng isang maliit na regalo sa ating bida sa gabing ito, si Ginoong Miguel de la Cruz. Isang surprise na sa tingin ko ay karapat-dapat nating lahat na malaman. Kumunot ang noo ni Don Ricardo. May pagtataka sa kanyang mukha. Si Cassie ay bahagyang ngumiti, tila nag-iisip na isang simpleng video ng pagbati ang inihanda ni Ramon para kay Miggy. Ngunit si Miggy, ang kanyang puso ay biglang lumubog. Naramdaman niya na papalapit na ang katapusan. Ang kanyang mga palad ay pinawisan at ang kanyang ngiti ay biglang nanigas. Naglakad si Ramon patungo sa LED screen. Sa isang pitik ng kanyang daliri, sa remote control, ang mga futuristic renderings ng Makati Heights ay biglang nawala at napalitan ng isang larawan. Isang larawan ni Miggy, hindi sa kanyang mamahaling suit, kundi nakasuot ng isang kupas na t-shirt, may tumpok ng dyaryo sa kanyang balikat at nakangiti sa isang sari-sari store. Ang larawan ay kinuha sa harap ng isang pamilyar na kalye sa Tondo. Nagsimula ang bulong-bulungan sa buong bulwagan. Ang mga whispers ay unti-unting lumalakas, tila mga alon na humahampas sa katahimikan. Ito si Miguel de la Cruz, sabi ni Ramon, ang kanyang tinig ay puno ng panunuya. Ang rising star na ipinakilala sa atin ni Don Ricardo. Ngunit, sa tingin ko, mayroon pa tayong hindi alam tungkol sa ating visionary. Ang mga larawan ay sunod-sunod na lumabas sa screen. Isang video ni Miggy na nagmamaneho ng jeepney. Ang kanyang mukha ay puno ng pagod, ngunit may ngiti sa mga labi habang nilalako ang dyaryo. Mga close-up shots ng isang lumang ID card mula sa isang local university sa Tondo na nagpapakita ng kanyang pangalan, kaarawan, at ang kanyang kurso na BS in Entrepreneurship na hindi natapos. Mga lumang clippings mula sa mga pahayagan sa Tondo na nagpapakita ng mga balita tungkol sa isang Miguel de la Cruz na isang community leader at top newspaper vendor. Ang huling larawan ay isang side-by-side comparison ng kanyang peking resume na ginamit sa Alcantara Group at ng kanyang tunay na background mula sa Tondo. Ang bulong-bulungan ay naging matinding gulo. Ang mga tao ay nagbubulungan. Ang ilan ay nagtataka. Ang iba ay nagagalit. Ang mga flash ng kamera ng mga reporter ay hindi tumigil. Tila nagpapakuha ng litrato sa isang malaking iskandalo. Si Cassie, ang kanyang mukha ay biglang namutla. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa hindi maipaliwanag na pagkabigla. Ang kanyang kamay ay humawak sa kanyang bibig at ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Ang ngiti sa kanyang labi ay nawala. Napalitan ng isang mapait na ekspresyon ng pagtataksil at sakit. Ang kanyang mga mata ay lumipat mula sa screen patungo kay Miggy na nakatayo sa tabi niya at pagkatapos ay bumalik sa screen, tila hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang Miggy na kanyang minamahal, ang Miggy na ipinagmamalaki niya, ay isang malaking kasinungalingan. Si Don Ricardo, ang kanyang mukha ay naging pula sa galit. Naramdaman niya ang matinding kahihiyan at pagtataksil. Ang kanyang inosenteng tiwala ay ginamit laban sa kanya at sa harapan ng lahat ng mga maimpluwensyang tao sa kanyang bulwagan. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. Tila gustong sumigaw. Ngunit walang salita ang lumabas. Ang kanyang mata ay matalim na tumingin kay Miggy, puno ng pagkabigo at galit. Si Miggy! Ang mundo ay tila gumuho sa paligid niya. Ang kanyang buong pagkatao ay naramdaman na tila hinampas ng isang malaking martilyo. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina at naramdaman niya ang pagkalamig ng dugo sa kanyang mga ugat. Ang lahat ng pagpapanggap, ang lahat ng pagsisikap, ang lahat ng kasinungalingan ay biglang nawala. Napalitan ng matinding kahihiyan at pagkasira ng puso. Gusto niyang magsalita. Gusto niyang ipaliwanag ang lahat. Ngunit ang kanyang lalamunan ay tila nakabara. Walang salita ang lumabas. Tanging isang hikbi na pilit niyang pinipigilan.
Ang kanyang mga mata ay tumingin kay Cassie, naghahanap ng pag-unawa, ng pagpapatawad. Ngunit ang nakita niya lang ay sakit at pagkabigo. Kaya pala ang dami mong alam tungkol sa sari-sari store at sa jeepney, sabi ni Ramon. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Dahil doon ka galing. Ikaw ay isang manloloko. Isang hamak na tagatundo na nagpanggap na isang henyo. Ang mga salita ni Ramon ay tila mga patalim na tumarak sa puso ni Miggy. Naramdaman niya ang kanyang sarili na umiikot. Ang kanyang paningin ay lumalabo. Guardia! Sigaw ni Don Ricardo, ang kanyang boses ay puno ng galit. Paalisin ninyo ang impostor na yan, ngayon na. Dalawang guardia ang mabilis na lumapit kay Miggy, hinawakan ang kanyang mga braso. Ang mga tao ay umatras, tila nandidiri sa kanya. Ang mga flash ng kamera ay hindi tumigil, tila nagtatala ng bawat sandali ng kanyang pagbagsak. Habang hinihila siya palabas, pilit na tumingin si Miggy kay Cassie. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigo at sakit. Nakita ni Miggy ang isang butil ng luha na dumaloy sa pisngi ni Cassie. Isang butil na mas masakit pa sa libong salita ng pagsumpa. Sa kabilang banda, nakita niya si Ramon. Ang kanyang ngiti ay malawak at puno ng puot. Tila nagtatamasa sa bawat sandali ng kanyang pagbagsak. Dinala si Miggy palabas ng bulwagan at pagkatapos ay palabas ng Alcantara Tower sa ilalim ng pagtingin ng mga tao, ng mga media, ng mga mata na puno ng paghusga at pagkasuklam. Ang malamig na simoy ng hangin sa labas ay tila hindi sapat upang palamigin ang apoy ng kahihiyan sa kanyang loob. Ang lahat ay tapos na, ang kanyang dula-dulaan ay nagtapos na, at ang presyo na kanyang binayaran ay ang lahat. Ang jeepney na minamaneho ni Miggy pauwi sa Tondo ay tila mas mabigat kaysa kailanman. Ang bawat kanto, ang bawat ilaw, ang bawat tao na kanyang nakikita ay tila nagpapahiwatig ng kanyang pagbagsak. Ang Alcantara Tower, na dati isang simbolo ng kanyang pag-asa, ay ngayon ay isang monumento ng kanyang kahihiyan. Ang kanyang puso ay nabiyak, ang kanyang espiritu ay nadurog. Pagdating niya sa Tondo, ang kanyang pamilya ay gising pa. Nakaupo sila sa loob ng sari-sari store, nanonood ng balita sa lumang telebisyon, at doon, sa screen, ay ang kanyang mukha. Ang balita tungkol sa Miguel de la Cruz, ang impostor na nagpanggap na henyo ng Alcantara Group, ay naging headline. Si Nanay Linda, ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla at sakit. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang nakikita ang mukha ng kanyang anak sa screen. At ang mga salita ng manloloko ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Miggy, anak, anong nangyari? Bulong niya. Ang kanyang tinig ay nanginginig. Ang kanyang mga kapatid na dati nagmamalaki sa kanya ay tahimik. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagtataka at takot. Ang dating pag-asa sa kanilang mga mata ay napalitan ng isang mapait na katotohanan. Ang mga kapitbahay ay nagsimula ng magbulungan. Ang dating paggalang at paghanga ay napalitan ng pag-uusisa at paghusga. Ang sari-sari store ni Nanay Linda, na dati sentro ng komunidad, ay ngayon ay tila isang lugar na iniiwasan. Naramdaman ni Miggy ang bigat ng tingin ng bawat isa, ang bawat bulong, ang bawat paghuhusga. Hindi lamang siya ang nahihiya, kundi ang buong pamilya niya. Sa Makati, ang Alcantara Tower ay naging sentro ng kontrobersya. Ang reputasyon ng kumpanya ay nasira at ang mga stock nito ay bumagsak. Si Don Ricardo ay napilitang magdaos ng isang press conference, humihingi ng tawad sa publiko at tinitiyak na walang naging kapinsalaan sa operasyon ng kumpanya. Ngunit ang mantsa ay naroon na. Si Cassie, matapos ang insidente, ikinulong niya ang sarili sa kanyang silid. Ang kanyang telepono ay patuloy na nagri-ring, puno ng mga tawag mula sa media at sa kanyang mga kaibigan, ngunit wala siyang gustong kausapin. Ang kanyang puso ay nabiyak. Ang lalaking kanyang minamahal, ang lalaking kanyang pinagkatiwalaan,
ay isang malaking kasinungalingan. Ang bawat ngiti, bawat halik, bawat salita ng pagmamahal ay tila nagiging isang peke, isang bahagi ng kanyang dula-dulaan. Paano mo nagawa ito sa akin, Miggy? Bulong niya habang nakatitig sa kisame. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Paano mo nagawa ang lahat ng ito? Sa isang punto, hinarap niya ang kanyang ama. Bakit, Papa? Tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng galit. Bakit mo siya pinaniwalaan? Bakit mo siya dinala sa buhay natin? Anak, nagkamali ako. Sagot ni Don Ricardo. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigo. Nagtiwala ako sa kanya. Akala ko, siya na ang magiging susi sa kinabukasan ng kumpanya. Susi? Susi sa kasinungalingan, Papa. Sigaw ni Cassie. Hindi niya na napigilan ang kanyang galit. Ang tingin niya sa akin, isang simpleng utu-utu lang na madaling lokohin. Ang bawat alaala ng kanilang pagmamahalan ay naging isang patalim na tumarak sa kanyang puso. Ang mga biro nila sa isa't isa, ang mga pangarap na kanilang ibinahagi. Ang mga gabing sila ay nagkwentuhan tungkol sa kinabukasan. Lahat ay tila nawala na. Napalitan ng isang malalim na sugat. Si Miggy, sa kanyang maliit na silid sa tondo, ay nakahiga sa kanyang lumang banig. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa madilim na kisame. Ang lahat ay nawala. Ang kanyang dangal, ang kanyang pagkakataon, at higit sa lahat, ang pagmamahal ni Cassie. Ang lahat ng ito ay binuo sa isang pundasyon ng kasinungalingan. At ngayon, ang lahat ay gumuho. Naramdaman niya ang lamig ng pag-iisa, ang bigat ng pagkakasala. Ito ang pinakamababang punto ng kanyang buhay. Ang kasinungalingan ay may napakataas na presyo. At ngayon, kailangan niyang bayaran ng lahat. Ang pagbagsak ay masakit, at ang pag-asa ng muling pagbangon ay tila malayo pa sa abot ng kanyang paningin. Ang jeepney na minamaneho ni Miggy pauwi sa tondo ay tila mas mabigat kaysa kailanman. Ang bawat kanto, ang bawat ilaw, ang bawat tao na kanyang nakikita ay tila nagpapahiwatig ng kanyang pagbagsak. Ang Alcantara Tower, na dati iisang simbolo ng kanyang pag-asa, ay ngayon ay isang monumento ng kanyang kahihiyan. Ang kanyang puso ay nabiyak, ang kanyang espiritu ay nadurog. Pagdating niya sa tondo, ang kanyang pamilya ay gising pa. Nakaupo sila sa loob ng sari-sari store, nanonood ng balita sa lumang telebisyon, at doon, sa screen, ay ang kanyang mukha. Ang balita tungkol sa Miguel de la Cruz, ang impostor na nagpanggap na henyo ng Alcantara Group, ay naging headline. Si Nanay Linda, ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla at sakit. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang nakikita ang mukha ng kanyang anak sa screen. At ang mga salita ng manloloko ay umaling-aungaw sa buong bahay. Miggy, anak, anong nangyari? Bulong niya. Ang kanyang tinig ay nanginginig. Ang kanyang mga kapatid na dating nagmamalaki sa kanya ay tahimik. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagtataka at takot. Ang dating pag-asa sa kanilang mga mata ay napalitan ng isang mapait na katotohanan. Ang mga kapitbahay ay nagsimula ng magbulungan. Ang dating paggalang at paghanga ay napalitan ng pag-uusisa at paghusga. Ang sari-sari store sisa ni Nanay Linda, na dati sentro ng komunidad, ay ngayon ay tila isang lugar na iniiwasan. Naramdaman ni Miggy ang bigat ng tingin ng bawat isa, ang bawat bulong, ang bawat paghuhusga. Hindi lamang siya ang nahihiya, kundi ang buong pamilya niya. Sa Makati, ang Alcantara Tower ay naging sentro ng kontrobersya. Ang reputasyon ng kumpanya ay nasira at ang mga stock nito ay bumagsak. Si Don Ricardo ay napilitang magdaos ng isang press conference, humihingi ng tawad sa publiko at tinitiyak na walang naging kapinsalaan sa operasyon ng kumpanya. Ngunit ang mantsa ay naroon na, si Cassie. Matapos ang insidente, ikinulong niya ang sarili sa kanyang silid. Ang kanyang telepono ay patuloy na nagriring.
puno ng mga tawag mula sa media at sa kanyang mga kaibigan, ngunit wala siyang gustong kausapin. Ang kanyang puso ay nabiyak. Ang lalaking kanyang minamahal, ang lalaking kanyang pinagkatiwalaan ay isang malaking kasinungalingan. Ang bawat ngiti, bawat halik, bawat salita ng pagmamahal ay tila nagiging isang peke, isang bahagi ng kanyang dula-dulaan. Paano mo nagawa ito sa akin, Miggy? Bulong niya habang nakatitig sa kisame. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Paano mo nagawa ang lahat ng ito? Sa isang punto, hinarap niya ang kanyang ama. Bakit, Papa? Tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng galit. Bakit mo siya pinaniwalaan? Bakit mo siya dinala sa buhay natin? Anak, nagkamali ako, sagot ni Don Ricardo. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigo. Nagtiwala ako sa kanya. Akala ko, siya na ang magiging susi sa kinabukasan ng kumpanya. Susi! Susi sa kasinungalingan, Papa. Sigaw ni Cassie. Hindi niya na napigilan ang kanyang galit. Ang tingin niya sa akin, isang simpleng uto-uto lang na madaling lokohin. Ang bawat alaala ng kanilang pagmamahalan ay naging isang patalim na tumarak sa kanyang puso. Ang mga biro nila sa isa't isa, ang mga pangarap na kanilang ibinahagi. Ang mga gabing sila ay nagkwentuhan tungkol sa kinabukasan. Lahat ay tila nawala na. Napalitan ng isang malalim na sugat. Si Miggy, sa kanyang maliit na silid sa tondo, ay nakahiga sa kanyang lumang banig. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa madilim na kisame. Ang lahat ay nawala. Ang kanyang dangal, ang kanyang pagkakataon, at higit sa lahat, ang pagmamahal ni Cassie. Ang lahat ng ito ay binuo sa isang pundasyon ng kasinungalingan. At ngayon, ang lahat ay gumuho. Naramdaman niya ang lamig ng pag-iisa, ang bigat ng pagkakasala. Ito ang pinakamababang punto ng kanyang buhay. Ang kasinungalingan ay may napakataas na presyo. At ngayon, kailangan niyang bayaran ang lahat. Ang pagbagsak ay masakit. At ang pag-asa ng muling pagbangon ay tila malayo pa sa abot ng kanyang paningin. Ang mga linggo ay naging buwan. At ang mga buwan ay tila walang hanggan para kay Miggy. Ang kanyang maliit na silid sa tondo ay naging kulungan ng kanyang kaluluwa na puno ng pagsisisi at pagdududa. Walang ibang kasama, kundi ang sarili, at ang mga alaala ng kanyang kasinungalingan ay tila nagiging mga multo na bumabagabag sa kanyang bawat paggising. Ang kanyang kama, ang kanyang banig, ang kanyang mga damit. Lahat ay tila nagpapahiwatig ng kanyang pagkabigo. Ang amoy ng sariwang pandesal na dati nagbibigay sa kanya ng pag-asa ay tila nagiging mapait, at ang ingay ng mga jeepney ay tila nagiging isang malaking koro ng paghusga. Sa loob ng panahong iyon, dinala niya ang kanyang sarili sa pinakamababang punto. Naramdaman niya ang matinding kahihiyan sa harap ng kanyang ina, na sa kabila ng lahat, ay patuloy na nagluluto ng kanyang paboritong adobo at naglalagay ng panyo sa kanyang noo kapag siya'y nilalagnat sa stress. Anak, nagkamali ka, pero tao ka lang. Ang malumanay na bulong ni Nanay Linda sa kanya, na tila nagbibigay ng kahit kaunting kurot ng pagpapatawad. Ang mga salitang yon ay mas nagpasakit sa kanya dahil mas naramdaman niya ang bigat ng kanyang pagkakasala. Ang pagmamahal at pagpapatawad ng kanyang ina ay isang paalala ng kanyang kakulangan, ng kanyang pagkabigo. Unti-unti, nagsimula siyang harapin ang kanyang sarili. Ang kanyang motibasyon sa simula ay totoo. Ang pagnanais na maiangat ang kanyang pamilya mula sa kahirapan. Ang pag-asa na mabigyan ng mas magandang buhay ang kanyang mga kapatid. Ngunit ang paraan na kanyang pinili, ang pagtatayo ng isang tore ng kasinungalingan sa pundasyon ng panlilinlang, ay isang hindi mapapatawad na pagkakamali. Naintindihan niya ngayon na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa taas ng gusali o sa kapal ng kanyang wallet, kundi sa katapatan at integridad ng isang tao.
Ang pinakamalaking pagkakamali niya ay hindi ang pagnanais na magkaroon ng mas magandang buhay, kundi ang pagpapanggap na siya ay iba sa kanyang tunay na sarili. Ang pagtataksil kay Cassie, ang pagbibigay ng pekeng pag-asa sa kanyang pamilya, at ang pagmamalaki sa sarili sa isang huwad na pagkakakilanlan. Ang lahat ay nagdulot ng malalim na sugat. Hindi na ako tatakbo. Bulong niya sa sarili habang nakatitig sa kanyang sarili sa salamin. Ang kanyang mga mata ay nanlumo, ngunit may bagong kislap ng determinasyon. Hindi na ako magpapanggap. Simula noon, bumalik siya sa pinakapayak na anyo ng kanyang buhay. Bumalik siya sa paglalako ng dyaryo, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na may hangarin na makita ang Alcantara Tower bilang isang paraan ng pagtakas, kundi bilang isang bahagi ng kanyang paglalakbay. Bawat barya na kanyang kinikita ay nararamdaman niyang mas malinis, mas may dignidad. Ang bawat pagtulong niya kay Nanay Linda sa sari-sari store ay may buong puso, hindi na may bahid ng pagtatago. Minsan, may mga kapitbahay na magbubulungan o titingin sa kanya na may pag-aalinlangan, ngunit hindi na niya ito inintindi. Ang kanyang tanging layunin ay ang linisin ang kanyang pangalan sa pamamagitan ng kanyang mga gawa at hindi sa pamamagitan ng mga salita. Sa isang hindi inaasahang pagkakataon, ang kanyang mga karanasan sa Makati, ang kanyang mga obserbasyon sa corporate world ay nagsilbing hindi sa pagpapanggap, kundi sa pagtulong sa kanyang komunidad. Isang araw, nakita niya ang mga bata sa kalye naglalaro sa ilalim ng matinding sikat ng araw na walang ibang ginawa kundi ang magpalipas ng oras. Naalala niya ang kanyang mga kapatid at ang kanyang pangarap na makapag-aral sila. Naramdaman niya ang isang kurot sa kanyang puso. Nanay, pwede po bang gamitin natin ang maliit na espasyo sa likod ng tindahan para sa mga bata? Tanong niya kay Nanay Linda. Gusto ko po sanang magturo sa kanila. Kahit paano, marunong silang bumasa at sumulat. Ang mga mata ni Nanay Linda ay lumaki sa paghanga. Sige anak, magandang ideya yan. At doon, nagsimula ang pangarap na libro, isang libreng klase sa pagbasa at pagsulat para sa mga bata sa Tondo. Bawat hapon, matapos ang kanyang trabaho, si Miggy ay nagiging guro. Hindi siya gumagamit ng mga mamahaling libro o kagamitan. Gumagamit siya ng mga lumang karton, mga lapis na binili sa sari-sari store at ang kanyang malikhaing isip. Ibinabahagi niya ang mga kwento. Hindi ang mga kwento tungkol sa mga CEO at board meetings, kundi ang mga kwento tungkol sa mga bayani ng Pilipinas, tungkol sa kahalagahan ng pag-aaral, at tungkol sa mga pangarap na maaaring makamit sa pamamagitan ng tiyaga at sipag. Ang kanyang mga estudyante, na dati walang ginawa kundi ang maglaro, ay ngayon ay masiglang nakikinig sa kanyang bawat salita. Ang kanilang mga mata ay puno ng pag-asa, hindi lang sa pagtuturo. Ginamit din niya ang kanyang corporate knowledge sa sari-sari store ni Nanay Linda. Nagturo siya ng wastong pag-aayos ng paninda, ng mas epektibong pag-iimbentaryo at ng mas malikhaing paraan ng pagbebenta. Nanay, dapat ang mga biscuit at candy nakalagay sa harap para madaling makita ng mga bata. Paliwanag niya. At ang mga dilatang sardinas, dapat maayos ang pagkakasunod-sunod ayon sa brand. Unti-unti, ang sari-sari store, Amcos to Crisis, ay naging mas maayos, mas malinis, at mas kumikita. Hindi niya na ginagamit ang kanyang talino para sa panlilinlang, kundi para sa tunay na pag-unlad ng kanyang pamilya at komunidad. Ang kanyang pagbabago ay hindi lang sa labas, kundi sa kalooban. Ang pekeng Miggy ay namatay na at bumangon mula sa abo ang isang tunay na Miggy. Isang Miggy na tapat, may dignidad at may tunay na malasakit. Samantala, sa loob ng Alcantara Tower, si Cassie ay dumaan sa isang matinding pagsubok. Ang galit at sakit na naramdaman niya sa unang mga linggo ay dahan-dahang napalitan ng pagkalito at pagdududa. Walang araw na lumipas na hindi niya naiisip si Miggy.
Ang bawat sulok ng Alcantara Tower, ang bawat kape na kanyang iniinom, ang bawat diskusyon sa mga board meetings, lahat ay nagpapaalala kay Miggy. Totoo ba ang pagmamahal niya? Tanong niya sa sarili, habang nakatitig sa kanyang sarili sa salamin. O lahat ng iyon ay isang malaking palabas lang? Ang kanyang isip ay patuloy na naglalaro sa kanilang mga alaala. Ang mga seryosong usapan nila tungkol sa kinabukasan ng kumpanya, kung saan ang mga ideya ni Miggy ay tunay na matatalas at may saysay. Ang kanyang kabaitan sa mga ordinaryong tao, ang kanyang pagiging mapagmasid sa mga detalye ng buhay, ang mga kakaibang date nila sa mga night market at sa mga lugar na malayo sa kanyang mundo. Ang bawat ngiti, bawat tawanan, bawat bulong ng mahal kita. Paano naging peke ang lahat ng yon? Ang Miggy na ninais niyang makita ay hindi lang isang impostor. Ang Miggy na iyon, sa ilang mga pagkakataon, ay totoo. At ang mga katangian na iyon ay ang mga bagay na minahal niya. Nagsimula siyang mag-isip ng malalim tungkol sa kanyang sariling mundo. Ang kanyang pamilya, ang kanyang mga kaibigan, ang lipunang kanyang kinabibilangan. Lahat ay tila umiikot sa pera at status. Ang mga tao ay hinuhusgahan batay sa kanilang apelyido, sa kanilang yaman, sa kanilang pinagmulan. Ang Miggy na kanyang minahal ay hinusgahan, hindi dahil sa kanyang kakulangan, sa talino o kabaitan, kundi dahil sa kanyang pinagmulan. Nagsimula siyang makita ang irony sa sitwasyon. Ang kanyang mundo, na puno ng karangyaan, ay minsan mas pekeng kaysa sa mundo ni Miggy. Bakit natin hinuhusgahan ang isang tao batay sa kanyang pangalan o bank account, Papa? Isang gabing tanong niya kay Don Ricardo. Habang naghahapunan sila, nagulat si Don Ricardo. Anong ibig mong sabihin, anak? Si Miggy, sagot ni Cassie. Ang kanyang boses ay malumanay. Tama ba na hinusgahan natin siya, hindi dahil sa kanyang mga ideya, kundi dahil sa kanyang pinagmulan? Tiningnan siya ni Don Ricardo. Hindi iyon ang punto, anak. Ang punto ay ang kanyang panlilinlang. Oo, at mali siya doon, patuloy ni Cassie. Ngunit, hindi ba't ang ating mundo rin, sa isang paraan, ay nagtutulak sa mga tao na magpanggap na hindi sapat ang kanilang sarili kung hindi sila kabilang sa ating lipunan? Ang mga salita ni Cassie ay bumagabag kay Don Ricardo. Sa loob ng maraming buwan, patuloy niyang inisip ang mga salita ng kanyang anak. Ang kanilang mga pag-uusap, ang kanyang pagmamasid sa kanyang mga kaibigan, at ang kanyang sariling pag-iisip tungkol sa kung ano ang tunay na halaga sa buhay ay unti-unting nagbabago. Nagsimula siyang maging aktibo sa mga proyekto ng kumpanya na may kinalaman sa corporate social responsibility na dating hindi niya gaanong pinapansin. Nagsimula siyang tumulong sa mga kabataan na walang oportunidad, nagbibigay ng mga scholarship at programa ng pagsasanay. Natutunan niya na ang tunay na halaga ay hindi lamang nasa kita, kundi sa pagbabago ng buhay ng mga tao. Ang kanyang pagmamahal kay Miggy ay hindi pa rin ganap na nawala, ngunit ito ay nabago. Ito ay naging isang pagmamahal na puno ng pag-unawa at pagpapatawad. Isang pagmamahal na nakabase sa katotohanan at hindi sa ilusyon. Lumipas ang isang taon at ang tondo ay patuloy na umusbong. Ang dating bulong-bulungan tungkol kay Miggy de la Cruz ay dahan-dahang nawala, napalitan ng mga kwento ng kanyang pagbangon. Si Miggy, na ngayon ay mas mature at mas may kumpiyansa, ay hindi na ang dating nagtitinda ng dyaryo o ang pekeng executive ng Alcantara Group. Siya ay si Miguel de la Cruz, ang nagtatag ng Tondo Community Learning Center at ang lihim na Sari-Sari Store Network. Ang lihim na Sari-Sari Store Network ay isang proyekto na kanyang sinimulan. Kinuha niya ang ideya ng Sari-Sari Store ni Nanay Linda, ngunit ginawa niya itong mas organisado, mas malinis, at mas sustainable. Bumuo siya ng isang network ng mga Sari-Sari Store sa Tondo na nagbebenta ng mga lokal na produkto na gawa ng mga tao sa komunidad. Nagbigay siya ng microfinancing
at training sa mga may-ari ng tindahan. Tinuruan silang mag-imbentaryo, mag-marketing, at mag-accounting. Ang kanyang mga tindahan ay hindi lamang nagbebenta ng produkto, kundi nagbibigay din ng kabuhayan at pag-asa sa mga tao. Ang kanyang Tondo Community Learning Center na nagsimula sa likod ng tindahan ni Nanay Linda ay lumago at ngayon ay may sariling gusali kung saan nagtuturo siya at ang kanyang mga boluntaryo ng pagbasa, pagsusulat at iba pang kasanayan sa mga bata at matatanda sa Tondo. Ang kanyang mga mata ay nagniningning ng tunay na tagumpay, hindi ng pekeng karangyaan. Isang mainit na Sabado ng hapon, nagkaroon ng isang community event sa Tondo. Ang Tondo Community Learning Center ay naglulunsad ng isang bagong programa at nag-imbita sila ng mga kinatawan mula sa iba't ibang NGO at mga kumpanya na interesado sa social responsibility. Si Miggy, nakasuot ng isang simpleng polo shirt at maong, ay abala sa pag-aayos ng mga upuan at pag-aalaga sa mga bisita. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng kumpiyansa at pagiging totoo. Biglang tumahimik ang paligid ni Miggy. Naramdaman niya ang isang pamilyar na presensya. Tumingin siya sa direksyon ng pintuan at doon, nakita niya si Cassie. Nakasuot ito ng isang simpleng puting damit, hindi ang mga mamahaling gown na dati suot niya. Ang kanyang mga mata ay tumingin kay Miggy at nagkaroon ng isang hindi maipaliwanag na koneksyon sa pagitan nila. Si Cassie, ngayon ay isa ng aktibo sa mga social advocacy projects ng Alcantara Group, ay naroon bilang kinatawan ng kanilang kumpanya. Naglakad si Cassie patungo kay Miggy. Ang bawat hakbang ay tila isang paglalakbay sa kanilang nakaraan. Hindi na ito ang Cassie na puno ng sakit at pagkabigo. Ito ay isang Cassie na mas mature, mas maunawain, at mas may puso. Si Miggy naman, hindi na ang dating Miggy na namutla at nanginginig sa takot. Siya ay isang lalaking puno ng dignidad, ng pagiging totoo, at ng tunay na pag-ibig sa kanyang komunidad. Ang kanyang mga mata ay nagsasalita ng isang kwento ng pagbangon, ng pagpapatawad sa sarili, at ng tunay na tagumpay. "Kumusta, Miggy?" Malumanay na sabi ni Cassie nang makalapit siya. "Cassie," sagot ni Miggy. Ang kanyang boses ay matatag, ngunit may pahiwatig ng kaba. "Salamat sa pagpunta." Walang mga dramatikong paghingi ng tawad, walang mga salita ng pagsisisi na kailangan pang sabihin. Ang bawat isa sa kanila ay nakakita sa mata ng isa ang pag-unawa. Ang mga tao ng sakit, ng pagkalito, at ng pagtatago ay tila naglaho sa isang iglap. Naramdaman ni Miggy ang isang kapayapaan sa kanyang puso. "Miggy," sabi ni Cassie, ang kanyang mga mata ay puno ng emosyon. "Gusto kong malaman mo, hindi ko kailanman nakalimutan ang mga tunay na bagay na itinuro mo sa akin." Ngumiti si Miggy. "At ako naman, Cassie, hindi ko kailanman nakalimutan ang mga aral na natutunan ko. Salamat sa iyo, lalo na ang kahalagahan ng katotohanan." Hindi sila bumalik sa dati nilang relasyon sa isang iglap. Ang kanilang pag-ibig, na dating nabuo sa pundasyon ng kasinungalingan, ay kailangan ng panibagong simula. Ngunit sa araw na yon, nagsimula sila ng isang bagong kabanata. Ito ay isang pagkakaibigan, isang paggalang, at isang pag-unawa na mas malalim kaysa sa anumang romansa. Patuloy silang nagtutulungan sa mga proyekto ng komunidad. Si Cassie bilang isang kinatawan ng Alcantara Group na may bagong pananaw, at si Miggy bilang isang leader ng komunidad na may tunay na vision. Ang kwento ni Miggy de la Cruz ay hindi tungkol sa pagiging isang presidente ng isang malaking korporasyon. Ito ay tungkol sa pagiging presidente ng kanyang sariling buhay na binuo niya sa pamamagitan ng kanyang sariling mga kamay, ng kanyang tunay na talino, at ng kanyang malinis na puso. Ang kanyang pag-ibig kay Cassie ay hindi na nakabase sa karangyaan o status, kundi sa kanilang pag-unawa sa isa't isa, sa kanilang mga pinagsasamahan na halaga, at sa kanilang pananampalataya sa katotohanan. Isang gabi, habang nakaupo sila
sa isang maliit na tindahan sa Tondo. Nagkakape. Ang mga ilaw ng Makati ay tanaw mula sa malayo. Hindi na yun ang Alcantara Tower, kundi ang isang simbolo ng isang nakaraang kabanata. Nagtama ang kanilang mga mata at sa pagitan ng katahimikan at ng tunog ng mga jeepney sa kalayuan, nagkaroon ng isang di binibigkas na pangako. Isang pangako ng isang kinabukasan na puno ng pag-asa, kung saan ang katotohanan at integridad ang magiging pinakamatibay na pundasyon. Si Miggy ay hindi na ang nagpapanggap na henyo, siya ay ang tunay na henyo ng kanyang sariling buhay.